Higit 2 taon ng koma ang magandang dalagang ito. Ayon sa doktor wala nang pag-asang gumising pa ang kanyang apo. Ngunit ang lolo ayaw sumuko gagawin ang lahat magising lamang ang dalaga. Kaya agad niyang inutos na humanap ng isang lalaki sa loob ng 2 linggo. Samantalang galit naman ang binata nakipagtalo sa magulang. Siya ang napiling ipakasal sa dalaga ngunit ayaw pumayag. Dahil sa kalagayan nito, kaya napaisip ang mag-asawa maari nilang gawaan ng paraan. Kaya naisip ng ginang ang anak ng kanilang katulong ang kapalit sa kanilang anak. Kaya agad nila ipinatawag ang isang binata, na kasing edad ng kanilang anak. Agad siyang kinausap ng amo na papanahon na kanyang bayaran ang pagkukup sa kanilang mag-ina. Sinabing nakahanap na itong babaeng ipakasal sa kanya. Siya ang kapalit ni Peter at magpakasal sa Lewis family. Alang-alang sa pagpapatira sa kanilang mag-ina. Kailangan niya siya magpakasal. Sa araw ng kasal umiyak ang kanyang ina. Dahil sa pagpapakasal na hindi niya gusto. Ipinanatag naman ang kalooban ng ina sinabi na lamang. Sinabing kanyang dadalhin ang mapapangasawa at siya ipapakilala. Dumating na doon ang katiwala ng pamilya Lewis. At siya binalaan ng anak ng kanyang amo na huwag gumawa ng gulo. At huwag ipaalam na siya ay isang impostor. Kundi mananagot ang kanyang ina. Agad naman siyang sa pilitan pinasakay sa sasakyan. Nalabis naman ang iyak ng ina sa pag-alis ng anak. Sa tahanan ng pamilya Lewis agad siyang tinawag ng katiwala. Upang siya pumasok sa silid ng kanyang napangasawa. Agad naman siyang sumunod. Kanyang pagpasok sa silid, bigla na lamang isinara ng katiwala ang pinto. Nang kanyang kinagulat nagtangkang buksan ngunit nabigo. Nang kanyang pagtingin sa kama, nakaretay doon ang kanyang asawa. Kanyang nilapitan at napaisip kaya ayaw magpaksal ng anak ng kanyang amo. Dahil sa kalagayan ng napangasawa kaya ipinapasa sa kanya ang pagpapakasal. Nang kanyang matitigan siya humanga sa ganda. At naisip mas mainam na koma ang kanyang asawa. Hindi na sila magpapanggap mag-asawa. Walang iintindihin at unawain walang pag-alalang pagtatalo. At siya malaya sa kanyang buhay ano kanyang gawin. Nang pumasok naman doon ang lolo ng napangasawa. Agad siyang binati at nagpakilala at magalang din naman hinarap. Sinabing siya ay bahagi na ng kanilang pamilya Lewis. Kaya maari na siyang tawaging lolo. Siya kinausap na 2 taon na nakalipas mula na aksidente ang kanyang apo. Kanyang ipinaubaya sa kanya pangangalaga. Binigyan ng malaking halaga bilang pasasalamat. Agad naman niyang tinangihan. Ngunit hindi lamang iyon ang ibinigay ng lolo. Mayroon pang sasakyan bahay at mga alahas at ginto. Sinabing para sa kanya ang lahat ng iyon. Nais pang magsalita ng binata ngunit pinigilan ng lolo. Kaya wala na itong nagawa kaya kanyang tinanggap. Nagpaalam na ito upang mabigyan oras ang asawa niya. Kinausap niya ang asawa sinabing lolo niya umayos ng kanilang kasal. Bilang kanyang mister nais linisan at punasan ang misis iyon kanyang obligasyon. Ngunit bigla ito natisod at sumugsob sa dibdib ng misis. At dahan-dahan napatingin sa mukha ng kanyang misis. Agad niyang inayos ang sarili at umupo humingi ng tawad nang bigla naman gumalaw ang daliri nito.